Taka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Taka, o karon, ang inyong anchorman, Mr. Des Vicente. Magasilya sa kamatuoran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa mga tawo nga nag-alagad sa atong pangagamahanan, apan tam-is usab nga muday sa mga tawo nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sinsiro sa ilang mga katundanan ngadto sa katawhan, moalagad nga matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mobatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat ka suok sa atong kalibutan, mutagad sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katundanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon nga daw mga alimatok supsup sa kahuyang sa kinabag-an alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminahon sa mga hingtungdan, kutluan usab og mga pagtulunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong may kalambigitan ng bagang duot nga katawhan. Kay kung wala musulti sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang ustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan, walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mulaban nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulo sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan, nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programang tulumanon nga mudapig sa masa, tungod sa katawhan nga mahibaw-an ang hiwi nga mga binuhatan sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad ragyutaman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa tulumanon nga mudapig sa masa. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mayong udto kaninong tanan, may udto welcome sa atong pagpanaguban dira sa atong Turumanon Paka, paminawa apil kamatuoran ang kuna. Second edition dira sa atong Turumanon og manghinauta nga naamo sa Kabaskog sa Lawas. O niya nakapaniudton untang tanan karon. Katunaa pa silang tagsa-tagsa ka mga talad kananan. Paspasin ninyo. Pero andam yung tubig kaya basi unya matukan. Ang katong gahikay pas ilang mga kanunon, nagdigamo pa. Paspasi aron dili mo ma-late sa inyong kaon. Para dili mapasmo, walay pasmo, walay labas nga pasmo. Nagbaga nga mga isyo, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban, tampong hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Duhak hogna gyapon ning atong programa. Duhak hogna gyapon ang unang hugna padayon sa pag-uswag Bukidnon. Mga informasyon sa Kapitolyo Provincial, dagan sa administrasyon ni Governor Onil Roque, unang atong gina-update sa atong first round
Dini sa atong second edition sa programang Paka. Paka nga second edition. O niya, i-update po na to ang mga kalihukan, mga lakaw ni Congresswoman Larny Roque, labi na gyud sa mga proyekto niya o sa mga programa, mga balod nun nga iusab nga naduso dito sa Congress. Mao ni ang atong unang hugna, first round sa atong tulumanon diri sa atong second edition. Samtang ang atong second round, mga balita, isyo, komentaryo, gidalit usab kana kaninyo ubos sa mga may tinguha gikan diri sa atong Radyo Paka Studio, lahos dito sa Radyo Mano-Mano. Di naka-hook up kining atong programa didtong dapita. Mga balita, isyo, komentaryo ang inyong madungog sa atong second round. Ato sang acknowledge ang tanan nato nga mga kaubanan sa Radyo Mano-Mano, gipanguluhan sa tag-iya mismo, kanhi board member sa atong provinces Bukidnon, Mano-Mano numero 1 Pare Rene Centillas. Inamagan usab sa program director, kasamtangan Kugihan nga City Councilor Caron Diaz Valencia, Honorable City Councilor Silor Mano-Mano 13 Lando Centillas. Samtang sa Technical Department, kauban nato sila si Mano-Mano Jiboy Cosili Centillas, Mano-Mano G.R. Bustamante, o si Mano-Mano Gito Hilig, Giovanni Hilig. Dito sa transmitter, si Mano-Mano Tatay Binamin Pitugo. Mao ni ang atong mga kamano-mano, mga kaubanan nato sa Radyo Mano-Mano diha sa siyudad sa Valencia. Kini si Mano-Mano Jess Vicente at your service wherever you are. Welcome sa atong pagpanaguban. Live punta karon sa duha na to ka mga pages, ang Jess Vicente Paka page 1 o Jess Vicente Paka page 2 and vlogs. O niya live punta dito sa Jess Vicente nga account o sa Abdul Salam nga account. Naka-live usab kini atong programa sa atong account sa YouTube. Ato YouTube account, ang Paka Page channel. Mao na diha sa YouTube. So, daghan ang nagtabang para makita og madunggan kining atong programa. Matagod to. Dinhi madungog ninyo sa atong studio sa Paka og madungog usab dito sa radyo, sa Radyo Mano-Mano. Padayon ta sa atong magpanaguban. Anita sa first round sa atong programa. Pero sa dili pa tanan ang atong second round, gidalit usab kaninyo ubos sa mga tinguha ni Mr. and Mrs. Eric ug Connie Federsen nga nakabase dito sa Amerika. Padayon sa pagkusuwag Bukidnon. Giagak sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paka. Tulumanon nga muhisgot sa mga kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon. Pinaagi sa tinuod nga serbisyo nga mga nahimo ni Governor Onel Roque. Diha sa mga programa o prohekto alang sa kaayuhan sa katawhan sa Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Prinsipyo sa publiko ug baruganan sa katawhan.
Ayong udto niata sa atong first round sa programa. Atong subayon ang mga kalambuan diha sa Kapitolyo Provincial. Pinagis pagpanagan ni Governor Onil Roque isip siya mao'y gobernador karos atong probinsya. So ato na yung gina-update matag karon kunya. Labi na gyud din sa atong tulumanon. Para masaran po na to ang mga kalihukan, programa, labos na tanan kini mga project. Mo ni ang atong gipaningkamutan matag udto dinhi sa atong tulumanon. GPK Provincial Evaluation gisugda na ni atong Hulyo 1, 2026. Gisugda na kini sa pangaghaman ng probinsya dinhi sa atong dapit sa Bukidnon. Pinagipod sa pagpagigtambayayong sa Department of the Interior and Local Government, DILG Bukidnon, ang 2026 galing sa pangalaga o galing sa pangangalaga ng kalikasan, GPK Provincial Evaluation. Then unang isusi nini sa mga evaluasyon, ang unang isusi ang sa mga evaluation team, no? Ang barangay Hasaan o ang lungsod sa Kabanglasan, Bukidnon. Kining Hasaan na aman ni sa Kabanglasan, no? Barangay Hasaan. Barangay Hasaan. O ang lungsod mismo sa Kabanglasan. Ang GPK galing sa pangangalaga ng kalikasan, muna siyang GPK. Usa ka tinuig nga evaluation program nga nagtumong sa pag-ila o pag-access sa mga paningkamot o inisyatibo sa mga barangay o lungsod sa probinsya. May kalabutan sa pagpanalipod o pag-preservar sa kinaiyahan. Gilauman nga ang maong grupo maglibot sa tanang LGU o sa gitumbok nga mga barangay hantod kini sa unang semana sa Agosto. Dito mahuman kini maong kalihukan sa GPK. GPK mo ni ang galing galing program. Galing sa pangangalaga ng kalikasan, GPK. Mo ni ang meaning. Gihimo ni ilang kalihukan niya tumiaging adlaw Hulyo 1, 2026. Diha ni sa Kapitolyo Provincial gihapon. Kabanglasan, Bukidnon. Mao specific nini nga dapit nga una nila na evaluate sa galing sa pangangalaga ng kalikasan. Kini atong environment, atong kalasangan, no? Aron maprotektahan, aron doon ay pagprotektar nga mahimo nini, tinuig kini nga evaluation program nga nagtumong pag-ila o pag-assess sa mga paningkamot o inisyatibo sa mga barangay sa lungsod o sa probinsya. May kalambigitan sa pagpanalipod pagpanalipod o pagkonservar pagkonserva sa kinayahan. Mao'y lauman nga
ang maong grupo maglibot kini sa tanang LGU sa Bukidnon, lungsod or syudad, hangtod sa unang semana sa Agosto, first week karong sunod buwan. Padayon ta sa ato pagpanaguban, Attorney Bart Estrada, CEO sa Buktamako. CEO sa Buktamako. Oh. O niya, kuan isip paghatag kuno kini og long-term vision para sa mga IPs, ICCs dayon, pinagi sa Buktamako Resource Center. Buktamako. Anaiki, Buktamako, Bukidnon man. Paminaw na to ni report ni Fredelin, interview din ni Fredelin Ragandang sa programa niya sa once a week ba na? Kada Biyernes ba na? Programa sa Kapitulo Provincial ba? Labi na yun itong naa sa diha sa atong kuan Provincial Information Office. Doon ay guest day ani si Fredelin nga mo ni ang iyang usanis gi question niya. Ang ipanguntan na nga to sa guest. People's communities o para na po din sa Buktamako unsay mong long-term vision para nga makabarog yun ang mga IP nga mahimo kanilang kapanaminan kung giunsa nimo pagsugod si Buktamako. Dili man ni siya ko it's not di man ni invento sa Buktamako. Naaman siya sa balaod. Okay. How nga gi-envision sa ato ang framers nga pagingon sa konstitusyon nga protektahan, ipalambo ang kultura o nga ipromotar ang ekonomikanhon, kulturanhon, socio-cultural nga well-being sa ICC. Naana din atong ipralo gihimo og uban nga mga rules, no. So ang paghimo sa kooperatiba is naman siya ang proseso. Dili siya sayon kay taas o ano nga proseso, but atong experience, ato yung gina-envision nga isa ta nga kanang resource center ba. Mo Okay. nga gitawag nato dire is Buktamako resource center. Center, Okay. BRC. Yes. So gihimo ni siya dili lang pod para sa Bukidnon, Tagulanon people, no. So it's a resource center para sa uban pod nga gusto nga magtuon o maka-benefit sa experience nga atong giagian, no. And ato na ning gihimo when I was national president sa IBP, isa gid sa tong program was tudluan pod ang uban abogado unsaon pag-assist sa mga IP communities sa ilang lugar, no. Okay. Mao tong interview ni Fredelin Ragandang. Buktamako, no? Buktamako. Oh. Buktamako. Aha. Pinagi to ni kuan Attorney Bart Estrada, ang CEO sa Buktamako. Attorney Bart Estrada. Padayon ta sa ato pagpanaguban. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Adunay upat ka agenda items sa RDC
10 Infracom. Girepresentahan kini ni Governor Onil Roque sa Fall Council meeting. Endorsement ni Bukidnon Governor Onil Roque ang nakaungong nga upat ka mga agenda items sa Infrastructure and Utilities Development Committee, Infracom, isip chairperson sa nasangpit nga komitiba. Atol kini sa ika-145 katuig Regional Development Council 10 Fall Council Meeting and 2026 State of the Region Address Sura sa milabay nga Hunyo 30, 2026 dito gihimo sa USTP Lapasan, Cagayan de Oro. Gipangunahan mismo kini sa Mayor usab sa Misamis Occidental nga si Governor sa Misamis Occidental nga si Governor Henry Waminal, chairperson sa RDC 10, o giprobahan sa maong tigom ang upat ka mga agenda nga gilangkoban sa mosunod. Una, creation and institutionalization of technical working groups on infrastructure and utilities subsectors ubos sa RDC 10 Infracom. Ikaduha, guidelines on price escalation under the NGPA og ang streamline mechanism for goods and infrastructure project during the state of national energy. So, mani ang kalihukan po sa RDC. Doon ay upat ka agenda gipresentahan ni Governor Onil Roque. Kini upat ka agenda or items. Unya naapod ang chairperson sa maong komitiba sa ika-145 katuig nga Regional Development Council Fall Council Meeting na ito nakalabay nga Hunyo 30, 2026. Ang maong kalihukan dito ni gipahigayon sa Cagayan de Oro sa Barangay Lapasan kanhi Don Mariano ng eskwelahan bitaw gitawag naman karon og USTP United University of Science and Technology, USTP. Kanhi ni siya Don Mariano nga area karon USTP na. Doon na report si Fredelin Ragandang bahin ani. Atong pabinaon para maklaro gyud atong tanan. So balikan na to ang atong kauban diha sa Provincial Information Office. Pinagi ni Fredelin Ragandang. Fred, balik ko na Fred. Nagkatikom karong adlaw ang mga lider sa rehiyon alang sa 145th Regional Development Council Full Council Meeting dungan sa 2026 State of the Region Address sa Northern Mindanao. Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa Department of Economy, Planning and Development sa Northern Mindanao o DepDev 10 isip Secretariat sa Regional Development Council. Nangulo sa maong tigom si RDC 10 Chairperson o Regional Development Committee on Macroeconomy Chairperson Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal. Formally introduce the Mas Asinso Northern Mindanao Agenda during the 143rd
RDC Full Council meeting on December 3, 2025. Mitambong usab ang mga gobernador, mayor, mga representante sa national government agencies, private sector, academe, civil society organizations ug uban pang stakeholders gikan sa 5 ka probinsya ug mga dakbayan sa Northern Mindanao aron hisgutan ang padayon nga pagpalambo sa rehiyon. Mr. Chair, Infracom respectfully seeks the Council's favorable endorsement of the 4 agenda items presented. These initiatives aim to strengthen infrastructure, governance to improve project implementation, enhance regional connectivity, and support digital transformation efforts in Northern Mindanao. This concludes the presentation of the committee, Mr. Chair. Thank you, Governor Roque. Lakip sa pinakaimportante nga bahin sa kalihukan mao ang 2026 State of the Region Address diin gipresentar ang kasamtangang kahimtang sa ekonomiya, infrastruktura, agrikultura, social services ug uban pang prioridad nga programa sa Northern Mindanao. Its 9 pillars are not stand-alone priorities. Together, they form an integrated strategy for modernizing governance, accelerating investment, strengthening infrastructure and security, building climate resilience, developing human capital, institutionalizing evidence-based planning, nurturing innovation, advancing social development, and ensuring the sustainable use of our natural resources. Guided by this framework, we continue to pursue development that is measured not only by economic growth, but by the opportunities we create, the lives we improve, and the future we build for every Northern Mindanao. Gipaabot usab ang mga kalampusan sa nagkalain-laing sektor, lakip ang mga hagit nga gikinahanglang atubangon pinaagi sa mas lig-on nga panaghiusa sa national government, local government units ug mga development partners. Gilauman nga pinaagi sa mga desisyon o resolusyon nga napalabang sa maong full council meeting, mas mapakusog pa ang implementasyon sa mga programa ug proyekto para sa inclusive ug sustainable development sa Northern Mindanao. Ang 145th Regional Development Council Full Council Meeting nagpamatuod sa padayon nga paningkamot sa rehiyon sa pagpalig-on sa maayong pagdumala ug koordinasyon aron masiguro ang mas maayong kaugmaon alang sa tanang katawhan sa Northern Mindanao. Nadunggan ninyo mga igala si Fredelyn Ragandang sa maong report, kalabot sa maong kalihukan. Gidiri kipahigayon sa atong lalawigas Bukidnon. Padayon ta sa atong pagmanaguban. Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Paka. Dogang pang kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon, dogang pang informasyon, gikas Kapitolyo Provincial atong ipresentar. Lain pa nga mga kalihukan, no? Katong report ni Fredelyn Ragandang about man to sa kalihukan sa RDC, Regional Development Council 10, Infracom, nga representahan kini ni Governor Rogelio Onel Roque sa lalawigan sa Bukidnon. Og sa dugang pang mga informasyon, ancestral domain magpasiugda sa mga kalihukan subay sa kulturanhong pamaagi. So kang Bart Estrada gyapon Attorney Bart Estrada. 43 ka mga PDLs milampos sa ALS sa Provincial Detention and Rehabilitation Center. Uy!
tagaan gyapon sila chance ka mag-eskwela. Malamposo natapos sa 43 ka mga piniriso. O kini gitawag sa in English, persons deprived of liberty, PDL. Ang ilang pag-eskwela sa alternative learning system sa Department of Education, kining ALS. Pinagi kini sa 4th graduation and completion ceremony sa Provincial Detention and Rehabilitation Center, Bukidnon. Gihimo kini mong kalihukan graduation dito nakalabay nga Hunyo 29, 2026 sa may natid-asan kasisang Malaybalay City. Diha sa bag-o na to nga PDRC. Ang maong kinaghanon, 17 nini ang nakatapos sa elementary. O ang 26 ang nakompleto sa junior high school. Ang maong kalampusan nakasubay kini sa 5 holistic approach sa PDRC Bukidnon nga nakaangkla usab sa quality, local governance, and lasting public order sa 5-point agenda sa administrasyon ni Governor Rogelio Enel Roque. So mo ni ang gitawag sa mo ni siya ang programa pod sa 5 holistic approach sa Provincial Detention and Rehabilitation Center, Bukidnon. May na lang, no? Naiwa na kahumang elementary, nakahuman sila. Pinagi sa ALS. Pinirisoto na sila, pero doon na sana sila katungod nga makakaton. Oh. While ang ilang kaso anak gidungog pa. Kay kanang PDRC, kuha na siya. Diha ipundo ang mga tao nga doon na kaso. Kato mga pangdakpon bitaw sa kalungsuran. Diha ipundo while dunggon pa ilang kaso. Presuhan, matawag po ng presuhan. Piniriso sa dili pa sentensyado. Naraday. Presuhan sa dili pa sentensyado ng mga tao. Kaya kung sentensyado ka na, mo serbisyo na ka sa kining kaso nga imong nakumit, conviction lugar, dito naman ka ipasa sa Manila o Davao ba? Muntinlupa. Sa Manila o niya deres Davao, kanang diha sa kuan, mental ba na dapit? Kanang presuhan diin naa isulod ang mga sentensyado na nga mga nakasala. Daghani nga mga piniriso, no? 43, liman ka ng 43. Di saan basta-basta ang kadaghanon. 43 unya naglangkob kini sa 17 ka nagtungha sa elementary, unya 26 ang sa junior high school. May na lang ni, na sila'y knowledge while kapuyo sila diyas presuhan. Padayon ta sa atong pagpanaguban. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Ikaapat na din ng kuano? Graduation sa ALS nga gipahigayon diha sa PDRC. Gibali kaupat na nila ni nga pagpahigayon sa mga programa. So naa ang kalampusan sa mga estudyante. Bisan to ano piniriso sila, na pa sila chance pagkabuot og kahibalo
while gipaabot usab ang desisyon sa ilang mga kaso. Kaya kapon okay na nga programa sa gobyerno. Suportado kini ni Governor Onil Roque. Usa ni sa gitutukan po niyang programa sa iyang administrasyon karong panahon na. Doon ay report si Fredelin Ragandang atong paminahon sa iyang report. Paminahon ta. Wala na Sugod sa uno. nagani Ay, namin to. Kadali lang ha. Kinsa man eh. Muna na sila itong mga piniriso. Person deprived of liberty. Sa elementary ni nga ni graduate. Paminaw na to ni. Report ni Fredelin Ragandang. diri yung lugar. Wala na wala na mo kugmaon, murag ngit-ngit na kayo. Pero salamat kayo sa inyong pribilehiyo yung gatag diri kanamo. Galing karon kami nakabalo og sulat, nakabalo og basa, luz among pagkabilang gumam. Wala mo nakadlog sa mga pagtudlo diri. Salamat kayo ma'am nga inyong gitagaan ug kahayag ang among mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat kayo sa inyong dakong gugma diri kanamo. Nga bisan pa man gani nga naa kami karon diri. Wala ka mong biya kanamo. Salamat kayo. Bisan pa man sa kasaypanan sa kagahapon, adunay paglaom nga naghulat alang sa maayong kaugmaon. 185 ka persons deprived of liberty, 17 ka elementary graduates, 26 ka completers sa atong junior high. By the authority vested on me as the school's division superintendent, and with the certification that you have satisfactorily completed all the requirements of the basic education curriculum as prescribed by the Department of Education through alternative learning system, I hereby confirm you graduates and completers of batch 2026. Sulod sa Provincial Detention and Rehabilitation Center sa Bukidnon, usa ka mahinungdanong lakang ang gisaulog ang 4th graduation and completion ceremony diin 43 ka persons deprived of liberty ang nakakabot sa usa ka bag-ong kalampusan pinaagi sa edukasyon. 17 ka learners ang malampusong nakahuman sa elementary level, samtang 26 ang nakakompleto sa junior high school pinaagi sa alternative learning system sa Department of Education. Kini nga programa usa ka panagtambayayong sa Department of Education o sa Provincial Government of Bukidnon pinaagi sa Provincial Detention and Rehabilitation Center. Years from now, when life becomes difficult, well, always magiging difficult ang life. Bisan ganing Governor Roque na. difficult lang yapon. And when you encounter moments that may test your patience and strength, I hope you remember this specific moment. Remember this day and the feeling of standing here as a graduate. Let this moment remind you that you are winners. You have already overcome obstacles and you have already proven that you have the strength to rise above whatever challenges come your way. Ang matag diploma nga ilang nadawat dili lamang simbolo sa pagtapos sa usa ka level sa pag-eskwela, kundi usa-usab katimaan sa bag-ong paglaom ug bag-ong direksyon sa ilang kinabuhi. We believe that education is a basic human right, a right that transcends walls, boundaries, and circumstances. Today, that belief is validated. Being here at the PDRC, we recognize that learning is the most potent tool for rehabilitation and personal transformation. This milestone is a testament to the strong partnership between the Division of Bukidnon and the Provincial Detention and Rehabilitation Center. Dinhi sa maong kalihukan na pamatud-an nga ang edukasyon adunay gahom sa pagbag-o sa kinabuhi. Dili kini limitado sa gawas sa mga pultahan sa eskwelahan, kundi mahimong maabot bisan sa sulod sa detention center.
Alang ni ining 43 ka mga graduates, ang ilang diploma dili katapusan sa ilang panaw, kung dili sinugdanan sa bag-ong chapter nga puno sa paglaom, responsibilidad ug oportunidad. Kinabuhi wala ay inyong imahayan o kinabuhi ng inyong padayon. Pagkaroon din sa sulod, sigurado po nga ang itulog kaninyo mao ang pagbago, dili lamang sa inyong pagbalingon apan pagsubay sa dalan ng katarong. Ang pagpangamisyon walay edad, walay limitation. Tungod kay ang tinuod nga kalampusan dili masukod sa nangagi, kundili sa kaisog sa pagbangon ug pagpadayon alang sa mas maayong kaugmaon. Okay. Salamat kayo, Fredeline Ragandang. Usas mga reporter diha sa Provincial Information Office, Kapitolyo Provincial. Dire sa atong lalawigan sa Bukidnon. Deprived of liberty. Deprived of liberty kini nga mga tawhana. So, bisan pa man nga ingon anang ilang sitwasyon, nakahuman gyapon sila mga pagpaningkamot. Gitagaan silang chance sa gobyerno nga diha sa ilang gisudlan nga presuhan, mag-eskwela sila. Unya mo to giingon sa usa ka estudyante kaganiha nga, salamat kay ninyo ma'am, inyo may gitudloan wa mo mahadlok nga motudlo namo nga mga piniriso. Sa totoo no, kaya may mga tao basta gani piniriso kay mahadlok. O piniriso gani mahadlok. Sabi sumpay pa ni. Okay? Okay na. Mo din eh. So motor report ni Fredeline Ragandang. Dito maglangan, dito ta sa atong ikaduhang isgutanan, nining atong first round. Mga kalambuan usab sa mga proyekto, programa, balodnon, diha sa 4th District, pinagi ni Congresswoman Larnie Roque. Ato sab nga i-update ang kalihukan sa 4th District representative na to pinagi ni Congresswoman Larnie Roque. Katong iyang mga balodnon nga pasado na sa Congress, katong 5 no? O niya na transmit na gani sa Senado katong 2. Dunay tulo nga nabilin. Pero pasado na sa 3rd and final reading sa Congress. Competition Philippines National Round. Si Green. Dito Junto ni. Nilabay na ni Junto. Nining tuiga. Okay. Aha. Ang mga balodnon sab ato naman ni balik-balik ng balodnon ni Congresswoman Larnie Roque nga napasar ang katunduha transmitted na sa Congress. Unya ang tulo approve na sa 3rd and final reading. Si Congresswoman Larnie Roque muna siya karon ang chairman sa chairperson no sa Committee on Civil Service and Professional Regulation. So muna nga ang mga balodnon nga napanday naghatag po ni og kanang pabor pang nasudnon sama ni ining muhatag pre
libre no nga professional examinations sa mga mo qualify nga mga indigents, miyembro sa indigenous peoples o sa indigenous cultural communities. So, House Bill number 8869 kini siya. Ikaduha dayon kining House Bill number 8876 entitled An Act Providing for a 5 years or 5-year validity period sa tanan nga mga professional identification cards nga inisyo or giisyo sa PRC o kining Philippine Regulation Commission, professional no Regulation Commission. Mani ang na-transmit na dito sa Senate. Adili. Katong kuha na dito, approve na sa third ug final reading sa Congress. Ang katong pending transmitted na dito sa Senado, mao po to siya ang katong pag-create sa multi-specialty hospital o research center. Gitawag kini og Bukidnon Farmers Research and Medical Center. Mo na transmitted na sa Senado ni siya nga balod nun niya. Duha man ang ikaduha mo na siya ang mo amendar sa Republic Act number 7 Republic Act number 7836 otherwise known the Philippine Teachers Professionalization Act of 1994. So, ano siya nga mga kuha, no? Mga balod nun. Hapit na. O di lang mabisi ang Senate sa impeachment complaint, mga human ginig sayo. Sigurado ni aprobahan ka po sa Senado nga mga balaura. Ang mga balod nun, kay maghatag ba ni o kanang kaayuhas katawhan. Dinila sa tataman sa atong first round sa programa. At tutas atong second round. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampuhis gutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Sa makausap pa, maayong hapon naman, no? May hapon ninyong tanan. Diyata sa atong second round sa programang Paka, Paminawa, Apil, Kamaturan ako na. Kini atong second round, gidalit ka ninyo, gikan diris atong Radio Paka Studio. Lahos diha sa Radio Mano-Mano 99.3 sa dial sinumang radio. Ang Radio Mano-Mano sa siyudad sa Valencia. Samtang kining atong programa usab gidalit kaninyo ubos sa mga tinguha. Gidalit kaninyo ubos sa mga tinguha ni Mr. and Mrs. Eric Ogkuni Federsen nga nakabase dito sa Amerika. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampuhis gutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Atong unahos pagisigot ni kuan mga informasyon dire sa atong second round sa pagpanaguban sa programang Paka. Nadakpa na katong suspitsado, tulo ka mga suspect nga may patay sa kanhi Vice Mayor
dito sa kani Vice Mayor kini dito sa Silago, Southern Leyte. Silago, Southern Leyte. Vice Mayor kanhi, no? Former Vice Mayor. Nga gikidnap kini siya, uban ang iyang anak ka lalaki, sila duha, o niya, wa na kabalik, na missing. Nakita na lang ni after 3 days, nga gihagbong dito sa Pangpang, sa may barangay Imilda, sakop sa Silago, Southern Leyte. Wala na yung mga kinabuhi kining duha. Amahan og anak. Nakita sa CCTV footage ang ngamoy nakahatag lead sa pagukod sa mga pulis sa nasangpit nga mga suspect. So tulo ni, di pa gini sila, wa pa gini makita diri o kinsay mastermind aning tulo or kinsay ilang mastermind. Wa bay, pero base sa investigasyon sa kapulisan, sa ilang investigasyon nga gihimo, nakita nila nga business ang kuan hinungdan sa maong panghitabo. Nag-hired og killer baka ilang kontra, moto na itabo nga niagi pag-kidnapping, kidnap pa sila, aya sila gipamatay. Oy, ang katong sa talakag ang pagitabo sab katong babae nga gilugos o niya gipatay. Batanon pa man gyud ito. Mag-17 pang edad ato karong umaabot nga mga buwan, November man siguro tong buwan na ang iyang birthday. So 16 anyos pa to, mag-17 pa ang nasangpit nga biktima. Pero minyo kuan kanang dunay ka live-in partner. Giinteresan kini sa tao nga tunto, kining adik-adik, samtang nag-inusaras paglaba sa sapa. Dito gi atuan sa suspek, gilugos ay gi patay. Sundang ang gigamit, gitigbas niyang biktima. Ang iyang bana, wala na naka apas gyud. Muna na nakita sa bana, giarsa sa suspek ang iyang asawa, kay ilabay unta dito sa lawom-lawom nga tubig, portion ato ilang gilabhan. Muna nga, pag-abot sa bana, awa na. Tikangkang na yung asawa, wa na kinabuhi, wa na sapot ang lawas. Dako kay tinigbasan sa naong. O kantong masakir po dito sa Zamboanga. Doon na po yung masakir dito sa Zamboanga, katong inahan o niya tulo ka mga anak. Grabe na yung ani, no? Oh. Hindi mga panghitabo sa itong palibot, grabing krimen, o niya ang atong mga magbabalaod, labi na kini sa Senado, majority karon naaman sa kang Marcos nga suporta, kini kitawag nga PBBM senators. Nabisi sa impeachment batok ang Vice President Sara Duterte, wala ni nangabisi ni mga tawhana sa peace and order nga problema sa itong nasod o kining atong ekonomiya. Daw, kuan ba, kanang, daw sa way mga pangitabo o gipasagdan ang grabe na nga krimen, ang grabe kalisod na sa kinabagang katawhan. Padayon ta sa atong pagpanaguban.
Dili sa atong tulumanon. Doon na to'y na disgrasyas kadalanan ba? Looy sa kayo to. Masa ba ni? Prayer rally. Ipahigayon sa Valencia City or ipahigayon sa Valencia City. Amo ba? Aha. Na po'y prayer rally. Kanya ko na to ba may inumduman, doon na po'y rally gyud nga gipahigayon ang grupo sa Iglesia ni Cristo ni adto miaging pitsa 30 o pitsa 1 sa Hulyo. Tanaw na to ni kung siya resulta sa mga rallies nga gipahigayon sa milabay mga adlaw. Doon ay duha ka mga batanon nagsinumbagay kuno sa terminal sa siyudad sa Malaybalay. Nakuhaag video. Aha. Nagdinapatay ang duha. Nanay usa ang gibira sa usa ka babay. Aha. Kuyawa. Nagbugno ni sila, bugno. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Padayon ta sa atong pagpanaguban diri sa atong programa ang Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran ang kuna. Niata sa atong second round sa atong pagpanaguban dinis tulumanon sa atong programa. Aha. Na ato'y vehicular accident atong gi tan-aw sa diri. Ato tong gina-update kay looy to. Marutulo man siguro to ka mga bata. Aha. Nawa dari sa akong file. Wala ni file lagi. Donay usa ka bayot. Bayot ba? Gipatay. Sus. Napalgan ang patay nga lawas ani sa kuana kasagbutan. Porok 4B. Gusa Cagayan de Oro. Dito na palgan kini ang patay nga lawas sa nasangpit nga LGBT member. O niya sa pikas bahin, dugang pang informasyon nga taga natos pagtaga dira sa atong pagpanaguban, ato ikayagyag na kaninyo mga suki na itong tigpaminawan. Taas-taas pang taguras na pabatay natay 5 minutos pa nabilin din sa atong programa. Doon na po'y sundalo o kining maestra. Patay. Ang sundalo patay sa ambos. O niya kining maestra namatay kay naigo sa saag nga bala gikan sa arbas sa nangambos. So nadamay siya sa sundalo.
volunteer teacher ang nadamay, human gipaulanan sa bala sa wa maila nga mga suspitsado. Dito kini natabo sa may barangay Lamin, Malabang, Lanao del Sur. Ang namatay giila nga kini sundalo Corporal Jason Castro, residente sa Mulavi, Zamboanga del Sur. O kining babae nga teacher giila usab sa pangalan nga si Hapipa Saripada Makadato, residente sa Pikong. Magtutudlo kini sa Ministry of Basic, Higher and Technical Technical Education. Technical store naman hinoon. Magtutudlo sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Kining nasangpit nga babay. Base sa report sa Malabang Municipal Police Station, pauli inaunta ang convoy sa 69th Infantry Battalion human sa security operation dito sa Barangay Baraas sa maog hapon nga dapit dihang giambos sa mga suspitsado gamit ang mga tag-as nga matang sa armas. May resulta sa kamatayon sa usa sa kauban nilang sundalo. Usas mga sundalo ang nakapsas kinabuhi. Luwas ang 5 pa ka mga civilian, miyembro sa Civilian Armed Forces of the Philippines, CAFGO, kauban ni Castro. Samdan ang driver sa Toyota Hilux nga si Richard Istumin. Gihatagan usab og katinawan sa mga otoridad nga walay apil sa convoy ang dapit sa walay apil sa convoy, no? Okay, klaro na sa mga otoridad nga walay apil sa convoy ang magtutudlo nga si Makadato. Nigula sa investigasyon nga pauli na unta ang magtutudlo sakay sa tricycle dihang naigo sa saag nga bala ang ulo ni ini mahinungdan sa iyang hinanali nga kamatayon. Grabe, no? Napagan lang ba? Naigo sa saag nga bala sa ambos nga gihimo sa kaaway sa mga sundalo dito napita. Alayon ini hustisya ang panawagan sa kabanay sa mga biktima samtang nagapadayon ang makuting investigasyon sa mga otoridad sa mga otoridad sa ilhanan sa mga suspitsado para dali kini nga matrace. So mo ni ang panghitabo po dito sa nasangpit kapit dito kini sa may dito kini dapita sa may Barangay Lamin, Malabang, Lanao del Sur. Panatay oras, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Dira sa itong pagpanaguman sa Tulumanon, Paka, paminaw, apil kamatuoran ako na. Hangtod sa sunod gayon sa mga taknag sa mga istasyon. Oy, bye-bye, 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 bye-bye. Inyong nabati ang Tulumanon, Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna, Paka. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.